Mga kasirin, may kwento tayo ngayon na siguradong magpapainit ng inyong mga puso. Isang long-distance relationship na nagsimula sa mga matatamis na salita, tapos nagkita, at hindi lang basta pagkikita, kundi isang init na magpapaalala sa'yo ng lahat ng gusto mong maranasan. Pero, ang tanong, ano ang mangyayari kapag ang first meet ay masarap? Sabay-sabay nating alamin kung saan hahantong ang kwentong ito. But wait, don't forget to like and subscribe para sa mga update story natin. Dear DJ Serene, hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong sulat na to. Pero siguro tama lang na magsimula ako sa pinakamahalagang tanong sa buhay ko ngayon. Paano ba maging masaya sa isang relasyon na malayo sa isa't isa? Mahirap, 'di ba? Lalo na kung bawat araw ay umaasa ka na sana may mangyaring magic, na sana magkaroon ng pagkakataon na magtagpo kayo ng pisikal. Pero alam mong imposibleng mangyari yun sa ngayon. Sana nga sana, para sa aming dalawa, ang lahat ng mga pagnanasa at plano ay ma-turn into something real. I'm Mika, 26 years old, isang marketing professional dito sa Maynila. Noong unang beses ko siyang nakausap, akala ko wala akong pag-asa. Siya si Andrew, isang AFAM, as foreign as may be, isang taga-Canada, at may trabaho sa isang tech company. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng isang koneksyon tulad ng sa kanya, yung tipong hindi ko kailanman inasahan. Pero ito, nagbago ang lahat nung isang araw sa online. It all started one late night. Nag-scroll ako sa Instagram habang nagkakamot ng ulo. Iniisip ko kung paano ko maaayos ang aking buhay. Hindi ko alam na sa pagkakataong iyon, isang simpleng message sa isang random post ang magbabaligtad ng mundo ko. Siya lang naman. Ang simpleng "Hi, how are you?" ang naging panimula ng aming kwento. At sa mga sumunod na linggo, nagkaka-connect kami sa mga chat, mga calls, at minsan video calls din. Pero laging may kakulangan. Walang tapos na usapan, walang katapusang pagpapalitan ng mga kwento tungkol sa buhay. Kung anong nangyari sa araw namin, kung anong nakakainis sa trabaho, kung paano kami natutuwa sa maliliit na bagay. Hanggang sa dumating yung mga sandaling, hindi na namin kayang pigilan ang nararamdaman namin sa isa't isa. Parang may magnet na tumutulak sa amin para maging magka-close. Bawat good morning at good night na binibigkas niya sa akin ay may espesyal na kahulugan. Minsan, nagtatanong ako kung paano kaya kung magkasama kami. Gusto ko maramdaman ang mga kamay niya na humahaplos sa buhok ko. Gusto ko marinig ang tawa niya ng malapitan. Pero wala. Puro chat, puro voice calls, at puro video calls lang. Hanggang dumating kami sa punto na sabay kaming magmamasid ng mga bituin sa kalangitan. Na parang magkasama kami, ilang buwan pa lang. Pero may mga pagkakataong nagtatanong ako kung kailan kami magkikita. Magtatagpo ang mga mata namin. At pagdating ng pagkakataong yun, yung moment na nakatadhana, parang gusto kong buhusan siya ng lahat ng pagnanasa at pag-ibig na bumuo sa puso ko. Pero andyan ang distansya, andyan ang pagsubok sa oras, at syempre, ang katanungan kung sapat ba ang lahat ng ito. Paano nga ba magiging totoo lahat ng nararamdaman ko kung hindi ko pa siya nahahawakan ng buo? Hindi ko pa nararamdaman ang kanyang amoy. Hindi ko pa siya nadama sa mga sandaling ako'y natatakot, malungkot, o masaya. Minsan naiisip ko, mga bagay na kaya ko ba talagang intindihin? Magkakaibang mundo kami, magkaibang buhay, magkaibang background. Sa bawat video call, kahit ganun kami kadalas mag-usap, parang isang misteryo siya. Hindi ko siya tunay na kilala. Pero paano ko ba siya makikilala? Wala kaming pagkakataon. Hanggang sa dumating na nga ang araw na hindi ko na kayang pigilin ang makapunta siya dito. Nagplano kami ng 1 linggo ng pagdaraan niya sa Maynila. 1 linggo lang.
Pero sa loob ng linggong yon, ano nga ba ang mangyayari sa pagitan namin? Ang takot na baka magbago ang lahat sa personal na pagkikita. Ang kaba na baka hindi maging ganun kasaya sa personal ang relasyon namin. Isang araw, habang nag-uusap kami sa chat, binanggit niya na nahanap na niya ang isang hotel. Pumayag siya na dito siya sa Manila magstay. Ngayon, iniisip ko kung paano kami magtutugma sa lahat ng ito. Baka ito na ang pinaka-importanting sandali ng buhay ko. Na magkikita kami sa wakas at magaganap ang lahat ng pinapantasya ko. O baka, hindi, baka magbago ang lahat. Hanggang sa mag-close na siya sa kanyang computer at ang huling sinabi niya sa Kin. See you soon, Mika. I can't wait to see you, feel you, and touch you. I'm counting the days. Para akong napako sa lugar ko. Ang mga salitang iyon, sobrang tindi ng epekto sa ikin. Wala akong masabi kundi, I'm counting the days too, Andrew. Hindi ko na kayang hintayin pa. DJ Serene. 1 linggo na lang. At magkikita kami. Sa isang hotel na baka magbigay ng sagot sa lahat ng mga tanong ko. Ngayon, nasa harap ko na siya. Ang lalaki na matagal ko nang iniisip, pinangarap, at tinitingnan sa screen ng cellphone ko. Sabi ko nga, DJ, lahat ng iyon ay parang hindi totoo. Parang isang panaginip. Hindi ko pa kayang tanggapin na nasa harap ko na siya. Pero andyan na siya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang tinitingnan siya, si Andrew, na sa wakas ay naging totoo. Matapos ang halos 3 buwan na pakikipag-chat at magka-video call, eto na, finally. Kami na sa isang hotel na hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na mga oras. Ang bawat sandali ng paghihintay ay parang umaabot ng 1 taon. Ako, natutulala, tumingin sa paligid ng lobby ng hotel at doon siya, nakaupo sa isang silya, may hawak na cellphone at ang mga mata niya diretso sa akin. Ano, Mika? Huwag ka nang matakot. I'm here. Mabilis na tinabihan ko siya, pero yung kaba ko, hindi ko alam kung paano ko aaminin. Pero parang gusto ko nang magtago. Kakaibang kaba, DJ. Yung takot na baka may mabago. Yung pag-aalala na baka hindi ko magustuhan ang nangyayari o baka magbago, ang lahat sa unang sandali na magkikita kami. Hi, sabi ko. Ang mga kamay ko hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Dahil hindi ko alam kung paano magsisimula, nagpa siya akong umupo sa tabi niya. Tumahimik kami, walang makapagsabi ng anumang bagay. Para bang natatakot kami na baka mawala ang magic ng virtual connection sa pagpunta sa realidad. Pero may isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang init ng katawan ko habang nandyan siya. Hi, Mika, he said softly. Ang ganda mo. Talaga. Hindi ko na alam kung ano ang isasagot ko. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang halikan. Gusto ko maramdaman ang katawan niya. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang ganitong nararamdaman. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit parang may kuryente sa bawat hakbang ko. Maya-maya pa, tinanong niya ako kung gusto ko bang maglakad-lakad muna bago kami pumasok sa kwarto. And that's when everything felt real. Nagmumula sa mga simpleng salitang, "Let's go for a walk." Na parang isang magkaibang mundo na hindi ko kayang tanggapin. Ang bawat galaw, ang bawat tawa niya, at ang bawat titig sa mga mata ko ay isang bagay na hindi ko kayang ikubli. Parang naglalakad kami sa isang magic na lugar na parang walang hangganan ng mga oras. Habang naglalakad kami sa kalsada malapit sa hotel, mas lalo akong kinabahan, DJ. I was so nervous. Hindi ko alam kung tama ba itong nararamdaman ko pero may isang bagay na hindi ko kayang itago. Ang init ng katawan ko tuwing magkatabi kami. Hindi ko kayang itago ang mga mata ko na naglalakbay sa bawat linya ng mukha niya.
Ang mga labi niya, parang gusto ko siyang halikan. Para bang gusto ko siyang yakapin at hindi na siya pakawalan. Pagbalik namin sa kwarto ng hotel, andyan na kami. Ang malalim na titig niya sa akin ay parang nagsasabing, "Are you ready?" At ako, ramdam ko ang init ng katawan ko. Ramdam ko ang mga kamay ko na parang gusto ko siyang hawakan. Ngayon, DJ, ang pinakahinihintay kong tanong na narinig ko mula sa kanya. "Can I kiss you?" Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Hindi ko kayang magsalita, pero ang puso ko ay nagsasabi ng oo. Alam ko na sa mga oras na to, hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Gusto ko siyang maramdaman. Gusto ko ng pagkakaroon ng tunay na koneksyon. Nagkatitigan kami, at sa huling sandali, hindi na kami nakapagpigil. At doon, sa unang halik, naramdaman ko ang init na para bang nandoon kami sa isang lugar na ang lahat ay mistulang nawawala. Wala nang distansya, wala nang takot. DJ, hindi ko na kayang itago kung ano ang nangyari pagkatapos ng halik. Ang bawat galaw ng mga kamay namin ay parang sinasadyang magkadikit. Yung bawat haplos ng katawan ay mas lumalapit sa isang bagay na hindi ko kayang tanggihan. Hindi na siya basta afam. Hindi na siya isang tao na malayo sa akin. Sa mga sandaling iyon, parang siya na ang lahat, ang sagot sa mga tanong ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero ang mga halik at ang mga haplos sa katawan ko ay parang nagbigay ng signal na, "This is real, Mika. This is where we begin." Sa mga susunod na sandali, DJ Serene, hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang nangyari. It was more than what I expected. It was more than what I ever imagined. Para akong nagising sa isang mundo na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang init ng katawan ko at ang puso ko, ang mga nararamdaman ko noong mga sandaling iyon, hindi ko kayang ilarawan sa mga salita. Puno ng kuryente, puno ng tensyon, at puno ng takot at kaligayahan sabay. Nasa kwarto kami ng hotel, ang mga ilaw, dimmed, para bang ang buong paligid ay nakasuporta sa aming nararamdaman. Walang ibang makakapaghatol sa amin kundi ang mga mata na nakatingin sa isa't isa. Hindi na kami mga estranghero. Sa mga mata ko, siya na ang pinakaimportante, ang pinakatunay. Si Andrew, ang lalaki na matagal ko nang pinapangarap, ay nandoon at hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang bawat segundo ay masakit at masaya sabay. Sabi ko sa sarili ko, "This is it. This is real." Pero, DJ Serene, hindi ko talaga alam kung paano ko ito sasabihin. Habang kami nagtitigan, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking mga kamay. Ang mga daliri ko, hindi ko na kayang itago. Kumapit ako sa kanya ng mahigpit. Tumabi siya. Sa akin, ang mga labi niya, sobrang malapit na. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagnanasa sa bawat pagkilos ng katawan namin, yung mga hindi maipaliwanag na tingin, at ang mga hakbang na parang ang bawat isa'y may itinagong lihim. Hindi pa kami nagsasalita, pero ang puso ko ay parang umaabot na sa mga labi niya. At nang ang mga labi ni Andrew ay sumalubong sa aking mga labi, ang mga mata ko ay lumuluha sa gitna ng kagalakan. Dahil alam ko, sa wakas, mayroong tunay na koneksyon. Hindi lang sa mga salita, kundi pati na rin sa bawat galaw ng katawan namin. Hinawakan niya ako, dahan-dahan, parang may takot, pero puno ng pagnanasa. I could feel every inch of his touch. Every breath he took, parang ang katawan ko ay sumasabog sa bawat haplos. Ang mga kamay ni Andrew, dahan-dahan niyang ipinasok sa ilalim ng aking damit. Ang init ng katawan namin ay parang nag-unite, at sa bawat segundo,
Parang mas lumalalim ang koneksyon namin at lalo akong napakapit sa likod niya ng madiin. Ang bawat halik, bawat pagkilos, ay may kasamang matinding tensyon. Parang gustong huminto pero hindi kayang pigilan. Sa mga sandaling iyon, DJ, ang mundo namin ay naglaho. Wala nang distansya, walang takot. Ang lahat ng nararamdaman ko ay tanging siya lamang. Ang katawan ko ay kumikilos ng kusa, habang ang mga labi ko ay patuloy na sumasalubong sa kanya. Lahat ng kaba, lahat ng tanong ay nawawala sa bawat galaw ng katawan namin. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pinakatunay na koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Yung hindi lang basta physical, kundi pati na rin ang damdamin at kaluluwa na nagtatagpo. DJ, parang ang bawat halik at haplos niya ay nagsasabing, "Ito na, Mika. I'm here. You're here with me." Hindi ko kayang ilarawan kung gaano kataas ang mga alon ng emosyon ko sa mga sandaling iyon, habang ang bawat galaw namin ay parang isang pagsabog ng lahat ng nararamdaman ko. Hindi lang ako basta natuto kung paano maging maligaya sa mga simpleng bagay. Natutunan ko kung paano maging vulnerable, kung paano magbigay ng tiwala sa isang tao na hindi ko pa lubos na kilala. Sa bawat minuto na magkasama kami, nadarama ko na ito na ang pinakamahalagang desisyon ko, ang magtiwala, magpatawad, at mahalin siya ng walang hangganan. Hindi ko na kayang ikubli pa, DJ. Dahil sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang lahat ng iniwasan ko at pinangarap ko, na sa dulo ng lahat ng takot, andyan siya para magbigay ng lakas. At maramdaman ko na may tunay na pagmamahal na nagsisilbing gabay. At sa bawat paghinga, ang katawan ko'y nagsasalita ng mga salitang hindi kayang ipaliwanag. At siguro, yun ang pinakamahalaga sa lahat ng ito. Ang magkapiling, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi sa bawat puso na magkasamang nagtutulungan. Sa pagdapo ng katawan sa katawan, ang bawat minuto ay naging espesyal. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang nararamdaman ko lang ay hindi ko alam kung paano magpasalamat sa kanya. Kung gaano ako ka-lucky na nakatagpo ako ng isang tao na hindi ko lang iniisip, siya na mismo ang nararamdaman ko sa bawat paghinga ko. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap namin, pero sa gabing ito, siya na ang mundo ko. Alam mo, DJ, pagkatapos ng lahat ng nangyari, parang may mga tanong na nagsisimula ng magtagpo sa isip ko. Noong una, parang ang saya-saya ko dahil sa wakas ay naranasan ko yung mga bagay na pinangarap ko lang. Pero, habang tumatagal, may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. May mga tanong na nagsimula kong itanong sa sarili ko, na ngayon lang tumatak sa isip ko. Paano ba kami pupunta sa susunod na hakbang? Sa lahat ng init at ligaya na naramdaman namin sa isa't isa, anong mangyayari pagkatapos ng gabing iyon? Ang lahat ng mga ito ay napakabilis. Parang hindi pa kami tapos, pero parang ang lahat ay may bagong simula na nagsimula sa mga sandaling iyon. Alam kong hindi kami pareho ng kwento ng ibang mga tao. Hindi kami pareho ng mga relationship na sa simula pa lang ay magkasama na. Kami, ang simula ay sa mga text, tawag, at video call. Pero ang mga nararamdaman ko ay mas malalim pa sa anumang klase ng koneksyon na naramdaman ko sa buhay ko. Hindi ko alam kung ito ba'y isang pagmamahal na nagsimula lang sa ilang sandali ng kasiyahan o kung ang pagmamahal namin ay binubuo sa bawat maliit na detalye ng aming buhay. Matapos ang gabing iyon, hindi pa ako makapaniwala na ang lahat ng pinagdadaanan namin, ang lahat ng mga firsts namin ay totoo na. Walang halong takot, walang malisya, at walang alinlangan sa pagitan ng mga katawan at puso namin. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman kong kaligayahan,
May mga katanungan pa rin sa likod ng aking isipan. Ano na ang susunod na mangyayari sa atin? May halaga pa ba ang lahat ng ito? Habang ako'y nakahiga sa kama ng hotel at naroroon siya sa tabi ko, hindi ko maiwasang magtaka. Bawat galak na nararamdaman ko ay may kasamang kaba. Parang may malaking bahagi ng aking puso ang natatakot. Ang takot na baka matapos lahat ito at pagkatapos, magbalik kami sa layo ng distansya na ating nararanasan sa araw-araw. Hindi ko pa rin alam kung anong magiging epekto ng lahat ng ito sa relasyon namin. Minsan, naiisip ko kung ang ating pagkikita ay isang pagsubok lang sa kung gaano tayo katatag sa isang long-distance relationship. Sa bawat araw na lumilipas, parang may pagsubok na hinaharap kami sa bawat hakbang. Pero, hindi ko kayang magsabi ng mga salitang iyon kay Andrew. Hindi ko kayang magtago ng mga nararamdaman ko. Hindi ko kayang itago na natatakot din ako. Na baka sa kabila ng mga gabing iyon ay may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang pinakamahirap, DJ, ay ang magising sa isang araw na magkasama kami at biglang maramdaman ang layo ng mundo sa pagitan namin. Paano ko papatunayan kay Andrew na kahit malayo siya, hindi ko siya nakalimutan? Paano ko mapapakita sa kanya na ang pagmamahal ko ay higit pa sa isang gabing puno ng passion? At sa bawat pagnanais na magpatuloy, parang may bagong pagsubok na paparating. Hindi ko alam kung ano ang magiging itsura ng relasyon namin pagkatapos ng gabing iyon. Pero ang tanging sigurado ako, DJ, ay gusto ko siyang makasama. Gusto ko pang makilala siya ng mas mabuti at maranasan kung paano pa namin maaaring mapagtibay ang connection namin sa kabila ng mga distansya at oras na maghihiwalay sa amin. Pero may isang bagay pa rin akong natutunan sa gabing iyon, na hindi lahat ng relasyon ay kailangang maging perpekto. Hindi lahat ng pagnanasa at kaligayahan ay kailangang magtulungan upang magkaroon ng kahulugan. Minsan, ang pinakamahalaga ay yung mga maliliit na detalye ng buhay natin. Yung mga hindi nasabi, yung mga titig, at yung mga maliliit na galak na nagiging pundasyon ng pagmamahal, DJ. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Andrew, pero sa ngayon, lahat ng ito ay parang isang paglalakbay na hindi ko kayang takbuhan. I'm willing to take the risk. I'm willing to see where this journey leads. Dahil sa bawat hakbang ko, natututo akong mas maging buo, mas maligaya, at higit sa lahat matutunan ko kung paano yakapin ang tunay na pagmamahal. Kahit na may distansya, kahit na may mga tanong na hindi pa nasasagot. Minsan, DJ, naiisip ko kung gaano kadaling mawalan ng balanse sa isang relasyon. Lalo na kung ang distansya ay laging nagiging hadlang. Nasa mga araw na ito, hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon ang meron kami. Minsan, feeling ko'y isang panaginip lang ang lahat ng nangyari, na para bang yung gabi ng mga lihim at pagnanasa ay isang magandang alaala na lang. Pero, habang tinatanggap ko ang lahat ng ito, may isang bagay na laging sumasagi sa isip ko. Tama ba ito? O baka mamaya, magiging isang pangarap na lang? Nung mga unang araw pagkatapos naming magkita, sobrang saya ko. Para akong lumulutang sa hangin, DJ. Hindi ko kayang ilarawan kung gaano ko kasaya na andyan siya sa tabi ko, kahit na magkalayo kami. Pero kasabay ng kasiyahang iyon ay ang mga tanong na nagsimula namang magdulot ng konting kabang sa aking dibdib. Paano kami magpapatuloy? Paano kung hindi na kami magkaget sa mga maliliit na bagay? Paano kung magkalayo na naman kami? Alam mo ba, DJ, ang pinakamahirap na bahagi ng isang long-distance relationship, hindi yung layo. Hindi rin yung oras na magkahiwalay kayo. Ang pinakamahirap ay yung hindi mo alam kung paano nyo haharapin ang mga sitwasyon na wala kayong pisikal na presensya. Parang may mga sandaling gusto mong yakapin siya, pero wala kang magagawa
kundi mag-send ng message or mag-video call. Minsan, parang nakakalungkot na hindi mo siya maramdaman sa tabi mo. Pero, hindi ko na kayang magtakip. Tinutulungan ko ang sarili kung natanggapin na wala naman talagang perpektong relasyon. Lahat tayo ay may mga pinagdadaanan. At yun ang natutunan ko kay Andrew, na ang mahalaga ay yung mga hakbang na nagagawa mo upang patuloy na mag-grow kahit magkalayo kayo. Kaya naman, kahit malayo kami, sinisigurado ko na hindi mawawala ang mga maliliit na bagay. Yung mga tawag bago matulog, yung mga text na walang sawa, yung mga promises na kahit malayo kami, hindi kami bibitaw. Minsan, nag-aalala ko, DJ, kasi si Andrew, may mga araw na parang medyo tahimik. Hindi ko alam kung anong nangyayari, at sa mga moments na yon, parang natatakot akong baka may nangyaring hindi ko alam. Pero hindi ko siya pinipilit. Ang alam ko lang, may mga pagkakataon na kahit ganon, nakikita ko pa rin yung mga gestures na nagsasabi na, andyan siya. Puno pa rin ng pagsuporta, kahit magkalayo kami. Naalala ko pa yung isang araw na nag-video call kami. Matagal kaming hindi nag-usap at parang may mga hindi kami na-resolve na issues. Pero nung nakita ko siya, parang lahat ng kaba ko ay nawala. Ang mga mata niya, as if siya na mismo yung sumasagot sa mga tanong ko. Ang mga simpleng ngiti niya ay parang sinasabi niyang, nandito pa ako, Mika. Maghihintay ako. At sa mga sandaling iyon, natutunan ko na hindi lahat ng relasyon ay kailangang maging komplikado. Kailangan lang ng tiwala at pagsisikhay. Minsan, naiisip ko na baka may mga bagay na hindi ko kayang baguhin sa relasyon namin. Minsan, nagsasawa din ako, DJ, sa paghihintay. Pero, may mga moments na tumitibay sa akin ang paniniwala ko na lahat ng sakripisyo ay may magandang kapalit. May mga pagkakataon na iniisip ko kung ang mga paghihirap na ito ay worth it. Pero sa tuwing nag-uusap kami at tuwing naririnig ko yung mga salita niyang, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Alam ko na kahit gaano pa kami kalayo, andyan pa rin siya. Kaya DJ, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Andrew. Siguro, ang buhay lang namin ay patuloy na mag-a-adjust at mag-a-adapt sa mga pagsubok. Siguro, magkakaroon kami ng mga pagkakataong magkahiwalay. Pero sa ngayon, alam ko na ang lahat ng ito ay isang bagay na pinaglalabanan namin. Ang laban na hindi natatapos sa gabi ng passion, kundi sa araw-araw na hakbang na tinatahak namin, kahit malayo. Minsan lang mangyari na ang isang tao ay makahanap ng koneksyon sa ganitong klase ng relationship. Kaya sa mga sandaling magkalayo kami, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lang sa mga pisikal na sandali. Ang pagmamahal ay sa mga simpleng bagay, sa mga tawag, sa mga text, at sa mga promises na hindi nawawala kahit magkalayo kami. Alam mo, DJ, may mga araw na parang gusto ko na lang sumuko kasi habang tumatagal, parang dumarami yung mga pagsubok na hindi ko kayang kontrolin. Lalo na ngayon, parang ang hirap-hirap na mag-maintain ng connection namin ni Andrew. Lalo na't may mga pagkakataong hindi namin talaga magkita. Pagod na rin ako sa pagkakaroon ng relasyon na parang laging may distansya. Hindi lang yung pisikal na distansya, kundi yung emotional gap na unti-unting lumalawak. Minsan parang nakakapagod lang. Pero sa kabila ng lahat ng yon, DJ, mayroon pa ring mga bagay na nag-uudyok sa aking magpatuloy. May mga moments na sa kabila ng lahat ng mga hamon, naiisip ko na si Andrew ang dahilan kung bakit ang mga araw ko ay may saysay. Kaya nga, kahit gaano kabigat, patuloy ko pa ring pinipilit makipag-usap sa kanya. Patuloy ko pa ring pinipilit na may maganda pang bukas sa pagitan namin. Alam ko na walang perpektong relasyon. At natutunan ko na mas lalo ko pa siyang minamahal. Hindi dahil sa mga magagandang sandali namin, kundi dahil sa bawat hamon na kinaharap namin
sa mga oras ng lungkot at saya, at sa mga pagkakataong magkalayo kami. Yun yung pinakamahalaga, DJ. Hindi sa magkasama kami parate, kundi sa pagtanggap namin sa mga kaganapan at pagtulong namin sa isa't isa na maging matatag. Minsan, hindi ko na rin alam kung tama pa ba ang mga desisyon namin ni Andrew. Pero sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko na kahit ang mga hindi inaasahang bagay, may dahilan din. Isa sa mga araw na yon, habang nag-uusap kami sa video call, na-realize ko na mas madalas nang nagiging tahimik si Andrew. Parang may mga oras na wala siyang nasasabi. At sa mga pagkakataong yun, alam ko na may iniisip siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero alam ko na hindi ko siya kayang pilitin. Hindi ko siya kayang magtago ng mga nararamdaman niya. Kaya iniiwasan ko na rin siyang tanungin. Alam ko naman na hindi laging madali ang maging magkasama, lalo na sa sitwasyong kami ay magkalayo. Minsan, tinatanong ko rin ang sarili ko, ano na ba ako kay Andrew? May halaga pa ba ako sa kanya? Ang hirap magpatawad sa sarili ko kapag natanong ko iyon. Parang may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero sa mga simpleng galak na nakikita ko sa mga mata niya, kapag nag-uusap kami, natutunan ko na hindi pala kailangan ng mga komplikadong sagot. Ang mahalaga ay yung nararamdaman namin sa mga simpleng sandali, yung hindi namin kailangang magmukhang perpekto dahil wala naman talagang perfect na relasyon. Nandyan na rin yung mga moments na, honestly, I feel frustrated. Parang hindi ko na alam kung paano kami magpapatuloy. Ang hirap kasi ng mga araw na magkalayo kami. At hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod. Hindi ko kayang maghintay, forever na walang kasiguraduhan. Pero alam ko na kahit pa mahirap, hindi ko kayang magsimula sa iba. Hindi ko kayang magtapon ng mga magagandang alaala at hindi ko kayang makalimutan ang mga pangako ni Andrew. Naalala ko pa yung gabing magka-video, call kami at nag-usap kami tungkol sa plano namin. Sabi niya sa akin, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin sa susunod, pero ang mahalaga ay kung paano tayo maghihintay para sa isa't isa. Minsan, ang pinakamatamis na salita na maririnig mo mula sa isang tao ay hindi yung mga salitang palaging may kasiguraduhan, kundi yung mga salitang nagsasabing, I'm here. Kahit malayo, kahit magkalayo tayo, nandyan pa rin ako. Kahit na may mga pagkakataong nagdududa ako, may mga moments din naman na nararamdaman ko na hindi ko na kayang mawala siya. I realized that this journey is not about waiting for the perfect time or the perfect moment, but about making the most out of the time we have together. Kaya, DJ, kahit pa mahirap, kahit pa may mga pagkakataong ayoko nang ipagpatuloy, natutunan ko na hindi mo pwedeng pakawalan ng isang taong mahal mo. Hindi mo pwedeng gawing madaling dahilan ang layo at distansya. Kasi, habang tumatagal, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay sa mga hakbang na magkasama kayong magtatagumpay, kahit gaano man kalayo. Alam mo, DJ, may mga pagkakataon na parang wala na akong ibang naiisip kundi si Andrew. Parang ang dami ko nang nararamdaman na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang minamahal. Hindi lang dahil sa magagandang alaala namin, kundi dahil sa bawat pagsubok na hinarap namin at patuloy na hinaharap. Nagkakaroon na kami ng mga seryosong pag-uusap. Mga tanong na noon ay iniwasan ko lang. Yung mga tanong na hindi ko kayang sagutin at siya rin ay ayaw talakayin. Pero ngayon, DJ, parang may mga pagkakataon na kailangan naming pag-usapan kung paano kami magpapatuloy, kung ano ba talaga ang hinaharap namin, at kung ano ang ibig sabihin ng together sa isang relasyon na punong-puno ng distansya. Minsan, tanong ko sa sarili ko,
Kaya ba namin magtagal sa ganitong setup? Hindi ko rin alam ang sagot, pero hindi ko rin kayang magtakip. Si Andrew, mas lalo ko siyang naiintindihan. Parang siya na rin ang nagtutulungan sa akin para maging matatag. Kung may mga panahon na feeling ko, parang ang hirap na at gusto ko nang sumuko. Siya yung nagiging dahilan kung bakit ako bumangon at nagpatuloy. Lahat ng kabiguan, lahat ng pangarap, siya yung kasama ko sa bawat hakbang. Siya yung dahilan kung bakit patuloy ko pang gustong magpatuloy. Tulad ng isang gabing nag-usap kami ng masinsinan, DJ. Nung mga oras na yon, naglabas kami ng mga saloobin na matagal nang nakatago. Hindi namin kayang magtago pa. Sinabi ko sa kanya na natatakot na akong mawalan siya, na natatakot akong hindi ko na kayang maghintay. Pero siya, sinagot ako ng mga salitang walang kasiguraduhan. Hindi siya nagsabi ng, "O sige, maghihintay ako, basta nandyan pa ako." Hindi, DJ. Ang sinabi niya sa akin, "Mika, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero ang mahalaga, magkasama tayong humarap sa lahat ng ito, kahit malayo tayo." Sobrang sakit pa rin, DJ. Sobrang hirap tanggapin na may mga araw na magkalayo kami at hindi ko siya maramdaman. At may mga araw na parang hindi ko na kayang maghintay pa. Pero may mga sandali din na ang lahat ng sakit na yon ay parang nawawala kapag naririnig ko yung boses niya. O yung mga text na parang nagsasabing, "Mika, hindi kita iiwan." Si Andrew, DJ, hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano siya kahalaga sa akin. Bawat hakbang namin magkasama, kahit sa mga simpleng tawag, kahit sa mga magkasunod na text messages, ramdam ko yung presensya niya. Alam ko na kahit malayo siya, ang connection namin ay hindi mapapawi ng oras o distansya. Nakakalungkot lang kasi may mga pagkakataon na hindi kami magkaintindihan. May mga sandali na nagsasawa na ako sa paghihintay, pero siya patuloy pa rin sa pagpapakita ng suporta. Lately, naiisip ko, mahal pa ba ako ni Andrew? O baka naman ako lang ang nag-iisa sa nararamdaman ko? Ngunit sa kabila ng lahat ng duda at takot na nararamdaman ko, naramdaman ko na sa bawat desisyon at pagsubok na kinaharap namin, hindi ko kayang magbigay up. Hindi ko kayang sabihin na wala ng pag-asa kasi ang dami naming pinagdaanan. Kahit ang mga gabi ng lungkot at pangungulila, may mga pagkakataon na napapaalala sa akin na ang pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa pisikal na presensya. Ang pagmamahal ay tungkol sa mga hakbang na magkasama kayong natututo at nagiging mas matatag. Dahil doon, nagkaroon ako ng lakas ng loob, DJ. Naintindihan ko na hindi kami kailangang magmukhang perpekto. Hindi kami kailangang magkaintindihan parate. Ang mahalaga ay na ang relasyon namin ay may pag-asa, may dahilan, at may pagmamahal na patuloy na magbibigay sa amin ng lakas upang magsimula muli. Sa kabila ng lahat ng takot, lahat ng kaba, at lahat ng pagsubok, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging madali. Minsan, kailangan mong maghintay, kailangan mong magtiwala, at kailangan mong magpatuloy kahit na wala kang kasiguraduhan. At kung magtatagumpay kami ni Andrew, sigurado akong ang lahat ng ito ay magiging worth it. Minsan, DJ, ang sakit lang kasi gusto mong magpatuloy pero hindi mo alam kung paano. Alam mo ba yung feeling na habang tumatagal, parang may mga bagay na unti-unting nawawala sa'yo? Parang yung mga pangarap na pinanghahawakan mo ay nauurong dahil sa mga takot at pagdududa. Lately, yun ang nararamdaman ko. Parang nauurong ako at hindi ko na alam kung anong direksyon ang tatahakin ko. Tulad na lang nung usapan namin ni Andrew. Sinabi niya na gusto niyang magplano ng future para sa amin. Pero may mga bagay na kailangan kaming pag-usapan. Mga bagay na mahirap tanggapin. Kasi sa totoo lang, DJ, iniisip ko,
Pwede ba talaga kami ni Andrew magtagumpay sa ganitong setup? May mga araw na parang ako lang mag-isa sa mga pangarap ko. Yung mga pangarap na gusto kong makamtan. Pero hindi ko alam kung kaya kong isabay sa relasyon namin. Kahit sabihing may mga magagandang pagkakataon kami. Parang ang hirap ding magplano. Gusto ko pa ring magtagumpay sa mga pangarap ko. Pero si Andrew, siya na rin mismo ang nagsabi sa akin na hindi siya sigurado kung kaya niyang maghintay ng matagal. Ang sakit pakinggan kasi siya ang naging dahilan kung bakit ako nagpatuloy. Kung siya ang nagsabi na hindi siya sigurado, paano na kami? Alam mo, TJ, ang hirap magpatawad sa sarili kapag nagsasabi kang gusto mong magpatuloy, pero ang daming mga bagay na ayaw mong bitawan. Gusto mong magtagumpay sa buhay. Pero paano kung kailangan mong magsakripisyo ng mga bagay na mahalaga sa'yo? Doon ako natatakot. Kung magpatuloy kami ni Andrew, paano kung masaktan kami pareho? Paano kung dumating ang araw na maghihiwalay, kami dahil hindi kami nagkasundo sa mga pangarap namin? Gusto ko pa ring maging masaya. Gusto ko pa rin maranasan na magtagumpay kami, na kahit magkalayo kami, may makakamtan kami pareho. Pero paano kung kailangan ko ng ibang mga oportunidad para magbago at mag-grow? Paano kung may mga pagkakataon na hindi ko kayang maghintay sa kanya? Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag sa kanya, DJ. Pero gusto ko pa rin siyang mahalin. Isang gabi, nag-usap kami. Tinatanong ko siya, Andrew, paano natin gagawin ito? Kung patuloy tayo, paano tayo magsusurvive sa lahat ng pagsubok? Hindi siya makasagot agad. Tumahimik siya at habang nakatingin sa webcam, parang may hinahanap siya sa akin. Nang magtagal, sabi niya, Mika, sa lahat ng ginagawa natin, alam ko na mahirap. Pero para sa akin, hindi mo kailangan magpatawad sa sarili mo. Kasi ikaw lang ang nakakaalam kung anong nararamdaman mo. Kung ano man ang magiging desisyon mo, ako'y maghihintay. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Hindi ko alam kung magiging sapat ako para kay Andrew o kung siya ba talaga ay magiging sapat para sa mga pangarap ko. Ang mga salitang I'll wait for you parang may kabuntot na matinding takot. Hindi ko alam kung kaya ko pang maghintay. Hindi ko alam kung kayang patagilid ang mundo ko para lang magkasama kami. Hindi ko alam kung kaya ko pang maghintay habang may mga opportunities akong dumaan at hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ang hirap kasi, DJ, kasi si Andrew, hindi ko siya kayang palitan. Hindi ko siya kayang itapon sa kahit anong dahilan. Pero si Andrew, parang may mga pagdududa rin siya sa mga desisyon niya. Kaya nga minsan naguguluhan ako kung ano ang ibig sabihin ng future para sa amin. Hindi ba't kailangan namin maging handa na harapin ang mga pagsubok at hindi lang ang magkasama? Kailangan namin magdesisyon kung paano kami haharap sa mga pangarap at magkasama pa rin. Ngunit alam ko na hindi lang kami ang nahihirapan. Lahat ng relasyon may pagsubok. Lahat ng relasyon ay nangangailangan ng sakripisyo. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na taon. Pero ang mahalaga, DJ, ay kung paano namin tinutulungan ang isa't isa na maging masaya. Hindi ko alam kung anong magiging sagot ko kay Andrew. Pero alam ko lang na hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang magdesisyon ng mali. Ang huling tanong ko lang kay Andrew, kung dumating ang araw na maghihiwalay tayo, paano natin tatanggapin yon? Hindi pa kami nagkasagot, pero alam ko na hindi man kami magkasama kami sa mga pangarap namin. At sa bawat hakbang, magkasama kami sa pagpapasya. Ito na yung huling sulat ko sa'yo at sa tingin ko, ito na rin ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ko. Kung may matutunan ka man sa lahat ng ito,
Sana ay makita mo na hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay may happy ending na kita mong tumatagal. Pero may mga kwento naman na kahit mahirap at puno ng sakripisyo, may mga pagkakataon pa rin na nararapat ipagpatuloy. Minsan kasi, DJ, hindi mo malalaman kung paano ka tatanggapin ng ibang tao kung hindi mo muna tanggapin ang sarili mo. At yun ang natutunan ko kay Andrew. Hindi ko kayang maghintay habang nagdadalawang isip. Hindi ko kayang magsakripisyo ng sarili ko para lang magpatuloy. Pero sa huling pag-uusap namin, naiintindihan ko na hindi na kailangan maghintay. Hindi ko kailangan pagtakpan ang mga takot ko. At hindi ko kailangan magsinungaling sa kanya o sa sarili ko. Ilang linggo na ang nakaraan at si Andrew at ako ay nag-usap muli. Minsan kasi, DJ, may mga bagay na hindi mo kayang pigilan. May mga pagkakataon na ang distansya ay parang isang malaking pader na nahihirapan kang lagpasan. Pero may mga pagkakataon din na yon na mismo ang dahilan kung bakit natututo tayong maging mas matatag. Sabi ko kay Andrew, kung maghihiwalay man tayo, gusto ko pa rin maranasan yung mga tao na magkasama tayo. Gusto ko pa rin maranasan na nagsimula tayo sa hirap at nagpatuloy sa pagmamahal. At siya, sa huling pagkakataon, nagtanong, Mika, ready ka na ba? Ready ka na bang tanggapin ang lahat ng ito? Doon ko lang na-realize, DJ, na hindi kami naghiwalay. Hindi kami natapos, hindi kami tumigil. Ang nangyari lang ay natutunan naming magpatuloy sa bagong landas. Kung magkasama o hindi. Bawat araw, si Andrew at ako ay natututo sa bagong simula. Hindi man kami magkasama, hindi ibig sabihin nun na natapos ang lahat ng pangarap namin. Minsan iniisip ko na baka may mga bagay na hindi pa namin kayang kontrolin. Pero sa bawat hakbang, natututo kami magtiwala sa isa't isa. Kung ano man ang mangyayari sa aming dalawa, ang mahalaga ay pareho pa rin kaming may mga pangarap. Kung maghihiwalay kami, natutunan kong mas mahalaga na ang bawat hakbang ay may kasamang pagmamahal at pagpapatawad. Hindi lahat ng relasyon ay magiging perpekto, ngunit hindi rin lahat ay nangangahulugang natapos. Si Andrew, DJ, ay may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang pagmamahal ko sa kanya ay mananatili. At sa huling bahagi ng kwento ko, napagtanto ko na baka hindi kami magkasama sa physical na paraan. Pero patuloy kami magkasama sa mga alaala, mga pangarap, at sa mga simpleng sandali ng buhay. Bago kami maghiwalay, nagsabi ako sa kanya, ang mahalaga, kahit magkalayo tayo, ikaw pa rin ang unang nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal. At siya, humingi ng tawad at nagpasalamat sa akin. Dahil sa kabila ng lahat, nagpatuloy kami. Ngayon, DJ, hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na araw. Pero ang sigurado ko lang, natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon. Ang pagmamahal ay hindi kailanman natatapos kung mayroon kang pagpapatawad at pagtanggap. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay magtatagumpay ayon sa plano. Pero sa bawat hakbang na tinahak namin, natutunan ko na ang relasyon, kahit magkalayo kami, ay isang pagpili ng pagkakaroon ng tiwala, respeto, at pagmamahal. Hindi man kami magkasama, sa huli, DJ, hindi ko ikinalulungkot ang bawat sandali na naging magkasama kami. Ang importante, sa huli, ay natutunan naming magpatawad at magpatuloy.